Magandang araw, grade 9. Bibigyan natin ngayon ng pagbabalik tanaw ang napag-aralan ninyo hinggil sa pagbibigay ng wastong damdamin at emosyon mula sa nakaraan nating talakayan. At nais ko lamang na sagutan ninyo ng maigi, sagutan ninyo ng buong husay yung ipapakita kong drill sa inyo dito sa screen at tukuyin nyo lamang kung ano yung hinihingi sa nasabing gawain. Okay? So, ang panuto ay iantas ninyo yung mga salitang nakasulat ng madiin batay sa tindi ng emosyong ipinahahayag ng bawat isa. Lagyan ng bilang 1 para sa pinakamababaw na damdamin hanggang bilang 3 para sa pinakamasidhing emosyon. Okay, so inyo lamang iaantas, inyo lamang i-rank yung mga damdamin na siyang ibibigay ko maya-maya sa kung ano yung pinakamababaw hanggang sa pinakamasidhing damdamin. Okay? So, kung may mga whiteboard or handa ninyo yung whiteboard ninyo at pagka-flash ko ng bawat emosyon or mga pahayag ay iantas ninyo yung bawat pangungusap, yung bawat pahayag sa kung ano yung pinakamababaw na damdamin at alin yung nagsasaad ng pinakamasidhing emosyon. Okay? So, simulan natin. Una, hindi nagustuhan ng batang palaka ang pag-uutos ng kanyang ina. 2, hindi pinansin ng batang palaka ang ginawa ng kanyang ina. Ayaw na ayaw ng batang palaka na sinasabihan siya ng kanyang ina. Iantas alin yung pinakamababaw at alin yung pinakamasidhi. Alamin natin yung kasagutan. Okay, kung nakuha ninyo yung mastong bilang, ito yung pagkakasunod-sunod, depende sa pinakamababaw hanggang sa pinakamasidhi. So, may clue lamang kayo kung alin yung iaantas ninyong emosyon, yung naka-bold or naka-highlight na bahagi. So, hindi pinansin ang siyang una, pagkatapos hindi nagustuhan, and then yung ayaw na ayaw, yun yung masidhina na emosyon na ipinapakita. Sunod, ang pagiging suwail ng batang palaka ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. 2, napapansin ng inang palaka na hindi sumusunod ang kanyang anak. At 3, sumasama ang loob ng ina dahil matigas ang ulo ng kanyang anak. Alin sa 3 yung pinakamababaw, alin yung katamtaman, at alin yung pinakamasidhi. So, A, hindi sumusunod, matigas ang ulo. Okay, alamin natin yung kasagutan. Okay, yung nasa gitna, yung una, yung pinakamababaw, yung panghuli ay ang katamtaman, at ang pangatlo o yung pinakamasidhi ay nasa una, suwail. Okay, sunod. Nagpahirap sa kalooban ng ina ang paulit-ulit na pagiging suwail ng kanyang anak. 2, nagpasama sa loob ng ina ang madalas na pagbibingi-bingihan ng kanyang anak. 3, nagdulot ng pagtatampo ng ina ang minsang hindi pagsunod ng kanyang anak sa kanya. Alin ang mababaw, katamtaman, at masidhing damdamin dyan? Okay, alamin natin yung sagot. Okay. Nakaranggo siya mula sa pinakahuling pahayag hanggang sa pinakaunang pahayag. Una, ikalawa, at ikatlo. Okay? So, nagdulot ng pagtatampo, nagpasama sa loob, at nagpahirap sa kalooban. Sunod. Humikbi ang batang palaka nang mapagsabihan siya ng kanyang ina.
Nagpalahaw ang batang palaka nang mamatay ang ina ng dahil sa kanya. Lumuluha ang batang palaka tuwing naaalala niya ang yumaong ina. Alin sa tatlo ang mababaw, katamtaman at masidhi? Humikbi, nagpalahaw, lumuluha. Okay, alamin natin yung kasagutan. Yung una is lumuluha, and then humihikbi, pagkatapos ay nagpalahaw. Meaning nagpalahaw is malakas na yung kanyang iyak, kaya masidhing damdamin na siya. Okay? At panghuli, labis-labis ang paghihinagpis ng anak nang yumao ang kanyang magulang. Dama ng bata ang pagkalungkot nang umalis ang kanyang kaibigan. Nakadama ng pagsama ng loob ang ina sa pagiging suwail ng anak. Alin sa tatlo ang mababaw, katamtaman at pinakamasidhi? Paghihinagpis, pagkalungkot, pagsama ng loob. Alamin natin yung kasagutan. Okay. Una, or pinakamababaw is yung pagkamalungkot, and then pumapangalawa yung pagsama ng loob, at ang pinakamasidhi ay ang paghihinagpis. Okay? So naway na alam ninyo kung paano ninyo ipahayag ng maigi yung inyong damdamin base sa degree or antas ng emosyon na siyang ipapahayag ninyo. Okay? Now, simulan natin ngayon yung aralin natin sa linggong ito. At pumapatungkol ito sa kaligirang pangkasaysayan ng pabula. Pamilyar ang salitang pabula? Okay, alam kong narinig na ninyo ang salitang iyan na pabula. Isang uri ng panitikan na siyang pinag-aaralan natin sa ating asignatura, hindi lamang sa aking asignatura, pati na rin sa inyong asignatura sa Ingles. Okay, now, kaligirang pangkasaysayan ng pabula. Ano yung malalaman natin hinggil sa pabula? Ano yung kaniyang naging history? Bakit nagkaroon ng pabula dito sa Pilipinas? Ano nga ba yung kahulugan ng pabula? Okay? So, bago yan, eto, nais ko munang ipukol yung katanungan na ito. Sa iyong palagay, ano yung kalagayan ng mga hayop sa ating bansa? Kasi pag pag-uusapan natin yung pabula, may kaugnayan yung tinatawag nating hayop. Yung mga animals na inaalagaan natin. Okay. So tingin ninyo, ano yung kalagayan ng mga hayop dito sa ating bansa? Inaalagaan ba siya? Or sinasaktan ba sila? Alam kong ilan sa inyo ay may mga alagang hayop at naway yung pag-aalagang dapat na ibigay sa kanila ay ibinibigay ninyo. Okay? So alamin natin maya-maya kung ano na nga ba yung kalagayan ng mga hayop sa ating bansa. Ikalawa, para sa inyo, ngunit para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng pabula? Since binanggit ko na ngayon yung mga hayop, ano kaya yung ibig sabihin ng pabula? Okay, good. Pag sinabi kasi nating pabula, isa siyang uri ng katang-isip na panitikan, literatura, na kung saan mga hayop or mga bagay na walang buhay ang gumaganap na tauhan. Okay? Tulad na lamang ng kwento ng leon at daga, ng pagong at ng matching, ng lobo at ng kambing. Diba? So, alam kong nadaanan ninyo yung ilan sa mga kwento na ito, na kung saan ang mga tauhan, yung mga karakter sa kwento ay mga hayop. Okay? Now, may natatanging kaisipan mahahango mula sa pabula. May, kumbaga, may aral na naibibigay
nagbibigay siya ng moral na aral para sa mga batang mambabasa. Kasi kadalasan, ginagawa o isinusulat yung pabula para mabasa, para mapagkunan ng aral ng mga batang mambabasa. Ngunit, sasabihin ko sa inyo na yung pabula ay hindi lamang para sa mga bata, kundi pati na rin sa mga matatanda. Okay? So, yung pabula, yung salitang pabula, mula siya sa salitang mozus na nangangahulugang myth in English or mito sa Filipino. Ibig sabihin, gawa-gawa, katang-isip. And then, nasasalamin dito yung mga katangiang taglay ng mga tao tulad ng pagiging malupit, ng magiging makasarili, mayabang, tuso, madaya, at marami pang ibang katangian na meron ang mga tao or tayong mga tao. So, yung mga hayop, yung parang gumagawa or umaakto sa katangian ng isang tao. Gaya ng lamang ng kwento ng Pagong at ng Matching. Diba? Yung pagiging tuso ng matching ay parang kahit yung pagiging matuso niya ay nagkaroon pa rin ng justification yung pagong sa pinag-aagawan nilang saging o yung puno ng saging. Yung pagong pa rin yung nagtagumpay. Diba? So, yun. Yung katangian ng mga tao ay inilalahad ng mga hayop sa kwento, sa pabula mismo. Now, sino nga ba si Aesop? Saan nga ba nagmula yung kwentong pabula? Okay. Si Aesop, isinilang siya or nabuhay siya 620 to 560 BC. So, matagal-tagal na. Ibig sabihin, matagal na palang merong pabula sa ating bansa. Dahil siya yung tinagurian na ama ng sinaunang pabula or father of ancient fables. Okay? Bakit siya nakilalang ama ng sinaunang pabula? Si Aesop kasi, isinilang siya na kuba at alipin sa panahon na iyon. Sa panahon na ito, uso yung pagiging alipin at yung mga alipin ay walang karapatan na maging malaya. Pero si Aesop, maswerte siya kasi yung naging amo niya, pinayagan siya or kumbaga binigyan siya ng kalayaan. At yung kalayaan na iyon, ginamit ni Aesop para mapagbuti niya ang kanyang sarili. Imagine si Aesop is isang kuba pala. Yung mga kwentong nililikha niya or nalikha niya is 200 na pabula buong buhay niya. Nung nabubuhay pa siya, higit 200 na pabula yung kanyang naisulat. At ginagamit niya bilang mga tauhan is yung mga hayop. So imagine how creative, paano iniugnay ni Aesop ang katangian ng mga tao sa kanyang isinusulat na kwento. So doon sumikat si Aesop dahil hindi lamang sa kakaibang mga tauhan na siyang ginagamit niya sa kanyang kwento, pati na rin sa aral na mapupulot sa kwentong kanyang isinusulat. Kaya naging tanyag siya. Binansagan siya, tinagurian siya bilang ama ng sinaunang pabula. Okay? So, kahit na masasabi natin na alipin si Aesop, hindi naging hadlang iyon para makamit niya yung katagumpayan na meron siya ngayon, na kung saan pinag-aaralan natin yung buhay niya, na kung saan hanggang ngayon nakilala yung mga gawa niya. Diba? Okay.
Now, si Aesop kilala or tanyag siya sa museo sa London na kasama yung lobo. Okay, yung lobo na kung saan nagre-representa sa kanyang mga gawang mga akda. Isa rin sa mga sikat na akda ni Aesop is yung pinamagatang Hare and the Tortoise. The Hare and the Tortoise. Okay, that's nagkamali yung pag-type. So, the Hare and the Tortoise. So, isa yan sa naging kwento ni Aesop. So, yung kwento na kung saan yung hare, yung rabbit, kumbaga, sa madaling sabi, nagkaroon ng paligsahan sa pagong. At yung pagong at yung kuneho, kumbaga, nagkaroon ng paligsahan, and then yung kuneho ay kampante siya na siya yung mananalo since alam niya yung pagong is masasabi nating mabagal kumilos, ngunit sa kalaunan ay yung pagong yung nanalo sa kanilang naging paligsahan. And now, kilala niyo ba yung mga taong to? Ako, masasabi kong nakilala ko sila dahil kay Aesop. Kasi yung mga taong to ay sina Babrios. Pag sinabi niyong Babrios, isang siyang manunulat ng koleksyon ng mga pabulang na susulat sa wikang Griego. Okay, dahil nga sumikat yung pabula ni Aesop, yung kwento ni Aesop, ay nagkaroon na ng mga sumunod na manunulat na nangoleksyon at isinasali nila ito sa iba't ibang lingwahe gaya ni Babrios. May makoleksyon siya ng pabula na kung saan nasusulat sa wikang Griego. Sunod is si Phaedrus. Si Phaedrus, isa din siyang kauna-unahang nagsalin ng pabula sa Latin na hango sa pabula ni Aesop. So siya mo'y usa sa mga first na nag-translate sa wikang Latin ng mga pabula na isinulat ni Aesop. Imagine that one. At sumunod na rito sina Romulus, Socrates, Palacruz, and Planus. Okay? So, sila yung parang naging mga tagasunod na nagsalin ng mga akda ni Aesop. Hindi lamang yan. Ito, nakilala yung The Fox and the Sour Grapes. Kumaga, isa yan sa mga naging kilalang akda na isinalin. Also, si Marie de France na nakilala sa kanyang mga sulat na pabula na tinatawag na Eusopet or Aesopet na kung saan tanyagin siyang manunulat mula sa England. Okay, manunulat ng tula. Hindi lamang ng pabula yung kanyang isinusulat, but tula rin. And etong si Jean La Fontaine. Si Jean La Fontaine na kung saan isang French poet and na kung saan yung kanyang tula ay ginawa niya or parang hinanguan niya or ginaya niya yung estilo ni Aesop sa pagsusulat ng kanyang pabula into sa kanyang tula. Okay, so dahil parang nagustuhan niya yung estilo ni Aesop ng pagsusulat ng pabula nito, ginaya niya or parang ini-apply niya sa pagsulat niya ng kaniyang mga tula. Okay? Now, dahil nalaman niyo na yung kasaysayan ng pabula, ilan lamang yun sa mga tao at ilan lamang yung naging yung impormasyon na iyon hinggil sa naging kasaysayan ng pabula. Ano na ngayon yung masasabi ninyo or kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano yung nais ninyong sabihin sa mga manunulat sakaling magkausap-usap kayo? Or kumbaga, magkaroon kayo ng pagkakataon na ma-meet and greet yung mga manunulat ng
pabula. So, nais kong isulat ninyo ang inyong kasagutan sa inyong kwaderno. Okay? So, salamat sa inyong kooperasyon at ito na yung wakas ng ating aralin para sa linggong ito.